Sir, balikan ko lang po yung dun sa sinabi kanina ni Vivien na yung possibility po na pagbotohan yung dismissal or even nga daw po yung conviction, pwede daw pong pagbotohan siya ng majority. Meron pong naunang statement no si SPS Codero na sabi niya, wala namang bawal na motion, yan ang problema ko sa maraming nagsasabi na kung ano-ano. Asan ba yung rule, asan ba yung provision sa saligang batas or rules on impeachment na bawal ang ganito o ganyang klaseng motion? Just because wala pong nakalagay, ibig sabihin po ba, pwede ba siyang gawin just because walang explicit po na nakalagay? And pangalawa na lang po, kung sakali man po na umabot po dun sa punto na meron pong motion for dismissal, ano po ba yung pwedeng maging recourse ng prosecution panel? Uulitin ko ho, we trust the process of impeachment. We trust that the senators, judges will perform their constitutional duty and abide by their oath. Ngayon, kung ilalagay nila sa boto yan, hindi namin mapipigil yan. Dahil sila ho yung husgado eh. Ang recourse namin, later on, pag nangyari yan, maaaring umakyat kami. Maaaring umakyat kami sa Supreme Court. Wala tayong magagawa kung mas matagal siya. Eh, nandiyan na yung sitwasyon eh. Hindi naman pwedeng tanggapin na lang natin. So, we will find recourse. Pero, hopefully, hindi tayo aabot doon. Hopefully, they will do what is right. According to their judgment. May tiwala pa rin kami sa proseso. Kung hindi tayo magtitiwala sa proseso, there will be chaos. Sir, kindly elaborate. There will be chaos. What do you mean by that? Well, we are a democracy. We are governed by rules. We are governed by law. Kung mawawalang bisa ang batas, there will be chaos. There should be order. Kaya ho nandiyan ang batas eh, for order. Kaya ho, rule of law is primordial.